Hi guys, welcome back to my channel. I'm Junior Benz and welcome to my Europe trip. And syempre, dito na ako ngayon sa Amsterdam, connecting flight going to Norway, Bergen. At isi-share ko sa inyo ngayon ang aking journey sa Rome, Italy. Kasi just recently, galing lang ako. So at least makapagsabi na ako kung ano yung talagang experience ko doon. So basically, 3 nights tayo doon. Like 24 to 27, 24 to 26, 27. So 4 days and 3 nights. Naka-hotel lang ako ng 2 night. It's because yung pangatlo ay early morning kasi yung early morning yung flight na nakuha ko. So hindi na ako ng hotel kasi sayang lang. Tapos dahil metro lang din yung transportation ko, so much better kung earlier ako pupunta ng airport. Dahil hindi ko alam, baka hindi ko makita yung station agad-agad at malate ako. So yun yung yun yung concern ko. Kaya hindi na ako nag-hotel ng the following last night. So, ito yung tatandaan natin guys, na every time na pupunta tayo ng Rome, Italy, ang transportation, kasi ang ginawa ko is para mas makasave, metro yung transportation na ginawa ko. Although, lahat ng metro talaga. Ang nangyari is, ito ang tatandaan nyo na ang metro from airport to city center or the Rome termini, iba yung train. So, kukuha ka ng ticket, pwede kang kukuha pagdating mo sa airport, pwede merong counter doon sa pagkakuha mo ng baggage, pero pwede ka rin mag-exit ka muna, doon ka na din sa mismong airport train station. So doon ako kumuha ng naman, mga basic information, maglagay ka lang doon. After that, mga €19, one trip lang yun. Medyo na-surprise na ako kasi hindi ko i-expect. Kasi maganda talaga yung yung sa Spain, yung sa Barcelona na metro, kasi lahat dito ako 19 pa lang, sabi ko mas wala pang information kasi night time ako dumating. So parang nag-isip na ako na baka mahal talaga dito sa Rome, Italy. So ang nangyari noon is kumuha ako ng ticket, €19. So medyo na ako sa budget. Sabi ko na medyo na ako na baka ganun yung tuloy-tuloy yung ganung gastos. Pero hindi pala. In-explain sa akin, nagtanong ako doon sa terminal, sa bus station, sa train station. Sabi niya na iba lang yung airport to city center. Sa city center naman is meron ka ding makukuhang mga unlipas na metro. Like meron kang makukuhang for 1 day, 2 day, 3 days, 1 week. Ganyan, mga unlipas na yun. So, pero hindi ka makakuha doon sa airport na train station. Ang makuha mo lang doon is yung one way. So papasok ka, pag nandun ka na sa city, Rome termini yung sa akin, bumaba ako doon sa isang station papunta sana sa aking transport station papunta doon sa aking hotel. Ang problema lang is nag-close na yung metro kasi late na ako dumating, mga 11 na. So wala na yung, meron pang ibang line na nag-move, pero yung papuntang station na papunta sa my hotel ko, sa may Vatican, kasi malapit lang ako sa Vatican City, wala na. Pero ang ginawa ko na lang is umiksit na ako at nag-Uber kasi merong Uber. So sabi ko na hindi maganda yung pangitain ko sa gastusin kasi nag-Uber pa ako, sabi ko na parang tipid ako ng masyado dito. Magtitipid ako masyado dito kasi parang iba-iba yung mga payment na nangyayari. So after that, yun lang din naman pala yung talagang super gastos ko kasi nakakuha na ako ng unlipas na mga 18 or 17 something euro. I-flash ko na lang sa screen dahil titingnan ko rin yung mga gastos ko. So nung nakakakuha na ako noon is ayun, ang din pala kasi late na, gutom. Tapos umikot pa ako, buti nakakita ko ng vending machine na may water tsaka yung Pepsi. Kasi kaya dapat talaga meron kang taon-taon din ng mga bread, something, or mga cake para at least kung gutom ka, kain ka lang ng mga tinapay, meron kang tubig. Yung pagdating ko dun sa hotel, kakakaba yung hotel. Hindi naman siya hotel, like apartment, nakakaba, pero
doon ko na-realize na in the morning pala, ang bongga pala niya. Kasi gabi na kasi ako dumating. Pero parang kinabahan ako at first. Kasi parang yung mga old style na building. Yun. So okay naman siya. Nakatulog ako ng mahimbing. Pag kinabukasan, okay na rin yung nag-start na rin ako mag-tour. Nag-tour ako unang-una sa Vatican City dahil yun ang pinakamalapit. Tapos na-fascinated tayo yung mga pictures, di ba? Ang bongga na ng mga pictures. So, after nun yan is pumunta na ako ng Trevi. Tapos pumunta din ako sa Pantheon. So the following day, next is, on the following day is nagpunta ako sa Coliseum. Ito na ngayon dahil na-over ko na ang checkout ko pala is 26 yung day na yun. Ang problema niyan is kailangan kong mag-checkout tapos i-deposit ko yung baggage ko. Don't worry guys, may separate flag din ako nito sa mag-deposit. Kaya don't worry, dapat pala sana kung late kang kung late kang mag-check-in or check-out, pwede kang mag-deposit sa merong mga deposit baggage sila. So pwede ka mong i-store para hindi ka magdala-dala kung marami kang baggage or mabigat yung baggage mo. So i-deposit mo yan para go around ka ng city ng mas maayos at walang mga gamit na dala mo. Ngayon, ang amount is ipagkita ko rin sa inyo. Tapos, after that, nakapunta ako ng Coliseum. Nakapunta din ako ng Forum, Roman Forum. At yun ang pinaka-highlight ko lang talaga na gustong puntahan is yung Coliseum. Kasi talagang super fun talaga ako ng Roman Empire. Like, nag-i-enjoy talaga every time na ako ng mga ganung movie sa Netflix. So talaga na-fascinate talaga yung ko. Like, oh my god, ang ganda talaga ng mga ang ganda, super like, oh my gosh, nangingilabot yung mga balahibo ko every time na pupunta ako doon. Like, tingin ko pala, pagpasok pa lang, grabe, as in super. So, yun ang niya. Tapos after that, yung mga lesson learned ko, pag mag-Europe ka, ay nakakita pala ako ng Kabayan Restaurant, Pakala, tsaka yung ang ganda din pala, may Jollibee pa habang nag-iikot. Pero hindi ako namimili ng mga kasi wala din akong, besides wala akong budget doon at ang bagahe ko ay nag-excess. Bumili na ako ng bag sa Barcelona kasi hindi na makakasya sa mga ko. Itong ko, yung bag ko talagang ganyan na. So, hindi na ako bumili dahil dagdag ng package. I don't know kung sa France na lang siguro ako kaya nag-ikot ako Hindi naman ako okay lang sana kung nag-trade airplane nag-check ng mga baggage. Kaya hindi ideal or hindi advisable na bili ka ng mga kung lalo yung ref magnet. Ang bigat nun. So ayun, super like overall experience ko sa Italy. Maganda yung metro stations nila, pero medyo old lang. Pero understandable naman yung mga signages. Mababasa mo rin naman. Tsaka, maganda siya. Like, babalik ako. Kasi, hindi ko pa lahat na ikot. Hopefully, makabalik tayo dito sa Rome, Italy. So I guess that's it for this episode, and I hope that you'll like. I hope that you like it. And yeah, medyo paano na tayo sa ating flight dahil mag-si 3 o'clock na. 3:05 yung ating boarding. So I guess that's it for this episode, and medyo tayo. Siguro, I don't know, baka mag-ulit ako ng video kasi medyo. That's it for this episode, and have a great day and God bless. Bye!